simulan na natin ang pamimigay, talagang namimigay ng libreng payong legal. Kasama po si Dean Mel Santa Maria. At your service. Ayan. Kausapin naman po natin ang ating second caller na si Jenica Hernandez. Hi Jenica, anong ikukonsulta mo kay Dean Mel? Hello Jenica. Hello? Ayun. Jenica, ayun. Ano ang tanong mo? Yung po kasing papa ko, OFW, Okay. bibili po ng bahay dito sa Santa Maria, Bulacan. Oo. Gusto po kasi ng tatay ko, malaman yung mga kung anong kailangang ialang-alang bago bumili ng lupa po. Okay. O sige, ang unang-una, basta't dumating yung ahente o kaya yung may-ari at sinabing pinagbibili niya ang lupa niya, ang unang kukunin mo ay yung kopya ng titulo. Sapagkat dapat mag-imbestiga ka doon sa Register of Deeds. So may Xerox copy ka, pupunta ka doon kasi malay mo may mga pasanin niyang lupang yan. Nakaprenda, nakasangla. Di ba? May nagke-claim na iba. Dapat makita mo yon, dapat malinis. Sapagkat yung kopyang yan, eksaktong-eksakto dun sa kopya sa Register of Deeds. Hindi sila nagkakaiba. Kaya malalaman mo kung peke, may mga pasanin o kaya may problema. Okay. Halimbawa't nakita mo na wala palang problema. Okay, ang ganda. So mag-e-execute kayo ng deed of sale na tinatawag. Pagka nag-execute kayo ng deed of sale, yung kontrata ng pagtitinda, pipirmahan ng dalawa. Nung nagtitinda at saka yung bumibili. At no-notarize yun. Within 1 month from notarization, magbabayad ng unang bayad. Ang tawag doon, doc stamps. Dapat bago matapos ang buwan ng pagpipirma, magbabayad ka na ng doc stamps. At pagkatapos nun, yung nagtinda, siya naman ang magbabayad ng tinatawag na capital gains tax. Kasi kumita siya, magbabayad siya sa BIR. At ang BIR mag-i-issue ng Certificate of Authority to Register. Isang sertifikasyon na sinasabi sa Register of Deeds, bayad na lahat yan ng mga taxes. Pwede mo nang ilipat ang pangalan ng titulo dyan doon sa bumili. Kaya basta't nakita mo na yan, dadalhin mo na yan sa Register of Deeds, yun ang huling yugto, at sasabihin ng Register of Deeds, ito ang huling bayad, transfer fees. Okay, pag nabayaran mo yun, hindi masyado mahal yun, ayan na, kukunin na ng register lahat, isusurrender na yung owner's copy ng titulo at maghihintay ka na. At dyan ang kailangan mo ng follow-up. Dahil nga sa Register of Deeds, medyo tatagal yan. Kaya follow-up ng follow-up. Yung Register of Deeds po, attorney, sa ano po yun? Punta po ng munisipyo? Oo, pumunta ka ng munisipyo. Normally, nasa munisipyo yan o isang building na malapit sa munisipyo. Ayan. So ayan, iyan ang tip ko sa iyo. So unang-una, investigahan. Pangalawa, deed of sale. Pangatlo, bayad ng doc stamps. Pang-apat, siguraduhin binayaran ng capital gains tax. Panglima, makakakuha ka ng Certificate of Authority to Register. Pang-anim, babayad ka ng transfer fees. At pagkatapos, ibibigay na sa Register of Deeds. Ayun na, proseso na yan, lalakad na yan. Ayan, Jenica, hindi... Pagkatapos po nun, saka pa lang po ako maglalabas ng pera. Hindi. Doon sa deed of sale pa lang, magbabayaran na kayo. Ngayon, doon po kami magbabayaran. Akala ko po kasi basta parehong kampo magkaharap, merong witness, yun na po yun. Doon po pala sa... Ang normal ngayon, pupunta sa bangko at sasabihin, magbabayad ka na ba? O sige, mag-open ako ng account dito, i-transfer mo na lang yung pera mo para immediately natatransfer yung pera doon sa hindi nagtitinda. Oo, mahirap kasi magdala ng ano eh. Malaki-laki po kasi. Or manager's check. Yes, oo, lalo na yung mga OFW, siyempre, pera yan. O Jenica, kumpleto yung ibinigay sa yung tip ni Dean Mel. Dapat hindi ka na maluloko sa pagbili ng mga property mo. Mahaba-habang proseso pa pala. Mahaba nga yung proseso. Oo. Nako, salamat po sa informasyon, sir. Thank you also, Jenica. Jenica. Thank you po, thank you. Kung meron po kayong mga problemang kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayong mag-text sa amin sa text line naming 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong kay Dean. Susubukan po nating sagutin lahat yan, ang mga problema niyong legal. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.